presidente ng Pilipinas, wala pong makakapantay sa nagawa ni Tatay Digong pagdating sa infrastructure. Totoo po yan. Sa dami po na nagawa. Hinahamon natin tong mga narito. Total, nagsipasok na rin lang kayo. Hindi nyo madidinay. Kayo mismo, baka pati anak nyo, produkto ng libreng edukasyon. Kolehiyo, ni Tatay Digong. Baka kayo mismo, produkto kayo, meron kayong lisensya 10 taon ngayon. Meron kayong passport na 10 taon ngayon. Na naglalakbay kayo sa mga napagawa na patayo nung panahon ni Tatay Digong. Lulan-lula kayo. Hindi good choice to kay BBM. Bakit? Kasi galing po sa pagkatalo si BBM. Worst, inuulit-ulit ko po to. Worst performance of a sitting president in a midterm election. No? Siya lang po ang ganyan natalo sa midterm election. Ibig sabihin, sabi niya nga rin, ayon din kay BBM, the people have spoken. Diba? So lahat ng ginagawa niya ngayon, hindi pala ginagawa, lahat ng sinasabi niya, to address dun sa pagsasalita ng mga tao. So may dalawa po siyang binitawang pananalita, yung open siya sa reconciliation with the Dutertes, at ikalawa, yun pong reshuffle revamp, pinag-resign niya po lahat ng kanyang cabinet official para po panibagong bihis. Di ba? Ika nga. Okay. So sa madaling salita, nasa tema ka na reconciliation, nasa tema ka na gusto mong i-win back lahat ng mga hindi mo kapanalig, lahat ng mga hindi bumoto sa partido mo o sa iyong mga kandidato. Gusto mo silang mawin di ba? Kaya nakita ko na liig ko. Umapayat na ako, nakikita ko na liig ko. Kaya nga sabi na bad choice. Bakit po bad choice to si General Torre? Kasi napakasikat niya. Napaka-polarizing niya. Kitang-kita natin sa dalawang pagkakataon kung paano yung mga pro-Duterte forces ay nagalit sa kanya. Yung una, yung KOJC, nung nilusob nila ng libo-libong kapulisan yung compound ng KOJC para lamang po mahuli si Pastor Quebuloy. Ikalawa, ito pong pagdakip naman kay Tatay Digong. So, alam mo naman yan, Mr. President, hindi naman po kaila sa'yo na lahat ng pro-Duterte, lahat po ng mananiniwala kay Duterte ay hindi po, wag na natin sabihin galit, hindi good. Hindi po ka-good to si General Torre. Ibig sabihin, kung i-convert nyo po yan sa populasyon ng Pilipinas, mahigit kalahati po ng populasyon ng Pilipinas ay galit kay Duterte. Ay, kay Duterte. Bura. Galit po dito kay Torre. Di ba? O kung hindi man galit, ayaw nila kay Torre. Mahigit kalahati po yun, Mr. President. By mere appointing, yung pag-appoint lang po kay General Torre ay binibigyan nyo na ng hinanakit agad-agad yung mahigit na kalahati ng mamamayang Pilipino. Kaya po hindi siya good choice, Sabihin nyo na napakahusay niya, napakamasunurin. Sabi nga, iba yata kasi yung gusto ni BBM sa kanyang mga natitirang tao. Sa mga natitira niyang tauhan, sa natitira niyang taon, inihanda niya po lahat ng mga tauhan niya, yung mga palaban sa kalaban, yung perceived nilang kalaban. Kaya lang po, yun nga, kung ang purpose mo sa madaling panahon ay ma-win back yung mga nawala mong supporter, yung mga
yung mga sa itinuturing mong kalaban mo sa politika, bakit po ang unang mga hakbang mo, no? Papatungo po sa paghahati-hati ng mga Pilipino. Di ba? Yung mga tinanggal mo at mga inalis. Yung nakikita po naming bright spot mo. Yung kumbaga, kahit papano wala kaming masabing mga Duterte supporters. Kahit papano nakikita namin na parehas. Kahit papano nakikita namin may paninindigan katulad ni Minandro Guevara. Tinanggal mo sa pwesto. Pero yung mga taong sa inaakala namin ay magbibigay buhay, magbibigay daan para sa rekonsilyasyon kung pinagtatanggal nyo. Kasi kinasuhan na nga May mga kaso nga 'di ba? Yan yung mga niretain nyo, yung iba na promote pa. Mahigit na lang kalahati, wag na 90%. Di po ba? Kaya lalo kaming naniniwala na yung mga sinasabi nyo reconciliation, yung mga sinasabi nyo pagkakaisa po ng puwersa nyo. Pinatatatag nyo yung puwersa nyo para masave kayo sa atake ng mga Duterte. Okay, kaya Mr. President, taliwas na taliwas po talaga yung mga pinagsasabi nyo sa inyong mga ginagawa. Yun yung problema namin talaga sa inyong Mr. President. Lahat ng sinabi ninyo, kabaliktaran yung ginagawa nyo. No? Ayaw nyo na impeachment, pero na-impeach si BP Sara. Ayaw ninyo ng makipagtulungan sa ICC, pero nakakulong si Tatay Digong. Ngayon, gusto nyo na reconciliation, pero tinalagan yung Chief PNP, yung nagpakulong kay Pastor Kibuloy at nagpakulong lalong-lalo na kay nang huli at nagdala sa ICC kay Tatay Digong. Yan po. Kaya taliwas po Taliwas na taliwas po talaga ang inyong sinasabi. Okay, dito naman po. Nagsalita na po si BP Sara tungkol dito sa pagiging spokes. Actually, masaya si BP Sara no? Ako hindi ko kasi personally, hindi ko alam kung nagjo-joke lang to si Guanzon. O talagang seryoso siya, gusto niya maging spokes ni BP Sara. Dahil nga, panay mga botangera. Yung spokes ng Pangulo, botangera. Diba? Si Auntie Claire. Yung spokes ni Martin, botangera rin. Si Abante. Baka gusto ni Guanzon, tapatan lang yung pagiging botangera nito mga to. Ang pagkakapare-pareho nila, pare-pareho silang abogado, di ba? Mga botangerang abogado. Match nga naman, di ba? Kaya lang, natatawa si BP Sara. Thank you very much muna kay Sylvia Ibanez na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Tara sa kanal, lucrative ang trabaho natin after. Ang tindi, no? Yung kanal-kanal na yan, 80 mil pa. At spokesperson pa, ang swerte naman ni ate. Lumabas lang sa kanal, nag-i-spokes na. Okay. Sabi po ni BP Sara sa pagiging spokes ni Rowena Guanzon, hindi namin napag-iisipan sa Office of the Vice President as spokesperson. Okay. Ano? Bulakan ka pa naman tapos makapili ka. Paano ako naging makapili? Okay, tuloy natin. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayong lahat sa kanya. So, hinayaan lang po ni BP Sara, hindi po siya itinalaga bilang opisyal na spokesperson. Ako ang basa ko rito, kung nagbo-volunteer naman si Guanzon na magsalita, magsalita lang siya na magsalita pabor. So, ako po,
ang ang basa ko diyan o ang pwede nating itawag kay Rowena Guanzon kung patuloy siya magsasalita para sa Vice President ay unofficial spokesperson ni Sara Duterte. Kasi mukhang gustong-gusto niya magsalita para kay Sara Duterte. Natatawa lang si Sara pero ginagalang naman yung talino at tapang ni Attorney Rowena Guanzon. So malinaw na po yan. Magmula po ngayon, si Rowena Guanzon ay unofficial spokes ni Sara Duterte. Okay, punta na po tayo sa iba pang mga pag-uusapan natin, no. Ito po. Ito maganda. Sabi po ni Tatay Digong, ayon kay BP Sara, we are all ruled by destiny. And I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Okay. Si Tatay Digong po pala ay naniniwala sa destiny, no? Destined siya para mapunta sa ICC, makulong sa ICC. Yun po ang destiny niya. Alam niyo po, matagal ko nang sinasabi to dito sa ating channel, no? Ang sinabi ko sa ating channel, si Tatay Digong talaga. Pero hindi ako naniniwala na wala siyang hand dito, di ba? Kasi yung destiny ng tao talagang ako ang paniniwala ko, ikaw yung nag-open ng sarili mong destiny, di ba? Kasi si Tatay Digong kaya siya destined to be the greatest president in our history, no? Kasi po si Tatay Digong, ginawa niya naman yung part niya. Hindi naman ubra na pinakulong lang siya kaya siya magiging dakilang presidente. May masasabi rin tayo. Halimbawa, yan po yung contention natin kung bakit po mahirap ituring si Ninoy Aquino bilang isang hero, di ba? Lahat siguro marami sa inyo may edad na, no? Naabutan yung kamatayan ni Ninoy, naabutan yung panahon ni Cory. Halos lahat na nakikinig dito, no? Matatandaan nyo yung kamamatay ni Ninoy at saka nung nakaupo si Cory Aquino. Talagang lahat, 'di ba? Yung Ninoy Aquino Stadium, dati Rizal Stadium, nagkaroon na Ninoy Aquino Stadium sa loob na Rizal. Tapos yung dating Parks and Wildlife, Ninoy Aquino, yung airport natin naging Ninoy Aquino, Ninoy Aquino Avenue, Ninoy Aquino Park, Ninoy Aquino ganun. Akala mo nung panahon ni Cory, no? Si Ninoy Aquino na ang greatest hero sa Pilipinas. Pero bakit hindi niya natagalan yung test of time? Kasi ang pagiging hero po, itetest ka niyan sa haba ng panahon. Pagka mamatay mo pa lang at naging presidente asawa mo, malamang hero ka. Pero ang test ng pagiging hero talaga, yung 100 years ka na, 100 years ka ng tigok, hero pa rin ang turing sa'yo. Halimbawa, sila Bonifacio, sila Rizal, ang tagal-tagal na nilang tegi, hero pa rin sila. Si Ninoy, hindi niya natagalan. Wala pang 50 years, isinusukan na siya. Kasi, pupunta po rin sa, sa tanong na, ano ba nagawa ni Ninoy para siya i-consider na hero? Di ba? Yun yung pagkakaiba ni Ninoy at saka ni Tatay Digong. Bakit si Tatay Digong pwede siyang makonsider na greatest president of all time sa Pilipinas? Kasi yung persecution makulay na di ba? Si Tatay Digong sa kanyang pagtatapos ng termino, makulay na si Tatay Digong, makulay na yung pamumuno ni Tatay Digong, kulay pula dahil sa sa war on drugs,
makulay na yung panahon na nanungkulan si Tatay Digong. Mas makulay pa yung panahon na nawala na sa pwesto si Digong. Tandaan nyo po, halos lahat po ng mga dakilang leader ng mundo na kinilala sa mundo, halos lahat po yan pinersecute. Halos lahat po yan nakulong. Kaya ang destiny ni Tatay Digong papunta po ron sa pagiging dakilang leader. Ha? Tignan nyo po. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Gandhi. Tapos very recently, yung sa South Africa, si Nelson Mandela. Mga pinersecute po yan nung panahon nila. No? Dahil sa kanilang pagiging ang kagandahan sa kanila, niyakap sila ng tao. Minahal sila ng mga constituents. Di ba? Yun yung sinasabi natin, makulay na yung naging pamamalakad ni Tatay Digong. Mas naging makulay pa yung paglabas niya. Kaya tamang-tama to. At ako naniniwala ko ni si Tatay Digong, conscious siya ron sa nangyayari. No? Conscious siya sa nangyayari na destined siya. Na may destiny siya. May tinatahak siyang destiny. Hindi siya katulad ng mga presidente na nanungkulan, tapos nagtapos ng presidency nila, tapos magkakasakit, mamamatay na lang sa katandaan. Lahat ng presidente natin, ganun eh. So far. Pero yung mga namatay sa TB, si Quezon. Sino pa ba iba yung mga namatay bigla? si Manuel Rojas. Pero si Tatay Digong lang ang pinakamakulay yung buhay after ng panunungkulan. Si Cory, sige, atin-atin ng meeting, Cory. Pagkatapos, namatay na lang sa sakit. Si Erap, hanggang ngayon, buhay pa, pero mamamatay na lang sa katandaan si Erap kasi hindi natatapos yung ano nila eh. Si Gloria, hanggang ngayon, congresswoman pa rin. Si FBR, namatay na malamang sa katandaan. Si Pangulong Duterte, hindi. Hindi, kakaiba siya. Itong destiny niya, sabi niya nga, whether rightly or wrongly, ay si Magsaysay pa pala, namatay na sa airplane. Ito ang destiny niya. Huwag kayong mag-alala, Tatay Digong. Ngayon pa lang, sinusulat na po yung kasaysayan nyo na mali ang ginawa ng mga leader natin ngayon na kayo ay pinadala sa the Netherlands. You are destined to be the greatest Philippine president. At hindi lang po yung pagiging makulay after niya maging presidente. Tanungin niyo po ang mga nakaabot kay Tatay Digong. Ano ang mga nagawa ni Tatay Digong nung siya ay presidente? Lilitanyahan po kayo. Kahit yung mga loyalistang pumasok dito ngayon, alam nila lahat na si Tatay Digong ang nagpa-war on drugs. Si Tatay Digong ang nagbigay kasi kahit sa kanila ng 10 taon na passport. Si Tatay Digong ang mayroon tayong golden age of Philippine ano na nga to, yung infrastructure, golden age of Philippine infrastructure. Yung mga iniidolo nila, na tatay ni BBM, ilang taon po nanungkulan yan, pero wala po sa pinatayo. Lahat po ng nahigitan po ni Tatay Digong ang lahat ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Lahat po ng presidente ng Pilipinas, wala pong makakapantay sa nagawa ni Tatay Digong pagdating sa infrastructure. Totoo po yan. Sa dami po na nagawa. Hinahamon natin tong mga narito. Total, nagsipasok na rin lang kayo.
hindi nyo madidinay. Kayo mismo, baka pati anak nyo, produkto ng libreng edukasyon. Kolehiyo, ni Tatay Digong. Baka kayo mismo, produkto kayo, meron kayong lisensya 10 taon ngayon. Meron kayong passport na 10 taon ngayon. Na naglalakbay kayo sa mga napagawa, napatayo nung panahon ni Tatay Digong. Lulan-lula kayo. Oh. Kayo naman. Oh. Pustahan tayo, walang maibibigay ang mga yan. Aba, may bumagsak daw infrastructure kay Tatay Digong. Kailan naman yun? Saan naman yun? Ano naman yung infrastructure yun? Huwag niyong isisi. Yung bumagsak nung panahon ni BBM, nasanay lang kayo. Oh, tignan nyo, kailan bumagsak yan? 2025. Sino presidente? Si Digong? Hindi pala si Digong ang presidente ng 2025. Nasanay lang kayo. Nasanay lang kayo na manisi. Tanong, meron ba bumagsak na pinatayo ni Digong na infrastructure nung panahon niya? Malamang wala. Galit sa magnanakaw si Digong. Kaya lang naman bumabagsak yung mga infrastructure kung ninakawan nyo ng budget. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.